Magandang gabi mga bossing. Tayo po ay mapapanood sa YouTube channel ng kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Siyempre, Facebook page ng Banateros at sa SMNI News, Rumble and SMNI News YouTube channel. Ayan, siyempre meron din pong website ang Banateros, banateros.com. Ayan, so sa Boss Dada TV Facebook page, Coach Oli Facebook page at Banat by Facebook page. Mapanood din po tayo. Sana soon, sa YouTube, channel. YouTube channel ng Banateros. Ng Banateros. Pwede rin. Pwede, di ba? Oo, maganda yan. So, ayun, kamusta mga kapartner? Kamusta ba ang inyong, may hangover pa ba kayo mula dun sa ating interview? Kay General Bato? By the way, napakaganda ng review noong interview natin kahapon dahil lahat daw ng mga issues, mga tanong na critical ay natanong natin kay Senator Bato. Parang sabi nga nila, hindi na kailangan ng pangalawang hearing dahil nasagot na daw ni Senator Bato lahat. Pero ayun, maraming salamat doon sa interview natin kahapon at syempre napakalupit talaga ng ating producer, no? Nahagilap si Senator Bato. Galing talaga. Galing. May tumatak sa akin doon. May dalawang pangako si Senator Bato. Aabangan ko yung dalawang pangako mo. Una, sinasabi mo na welcome ang Banateros umattend dyan sa Senate hearing. So, sana nga, makapasok tayo dyan at para bubulong-bulong tayo, parang, uy, kulang yung sinasabi mo. Tingnan mo, niloloko ka niya, sinungaling yan. Bubulong-bulungan natin. Para sul-sul tayo ron, di ba? Kasi medyo, may nagsasabi, medyo maganda yung ginawa nila Senator Bato, bagamat medyo may kulang. So, siguro kailangan ng sul-sul. Kaya andyan ang Banateros. Naipaliwanag naman yan, Coach Odi, ni Senator Bato, na kapag nandun ka na kasi, ang daming nagsasalita, ang daming syempre yung mga staff niya, yung si Senator Bato, so may mga suggestion din. Minsan nagsasalita yung resource person, tapos hindi niya naririnig masyado. Although, kasama naman yan doon sa recording. Yun ang magiging papel ng Banateros doon, makulit. Lalo si Banatbay, di ba? So, iimbitahin kung hindi man buong Banateros, kahit si Banatbay, no? Kasi at least ngayon, guest si Banatbay, kasi sa susunod, baka isa na siya yung iimbestigahan. At saka yung pangalawang pangako niya, kasi alam ko mangyayari to. Di ba, tinanggal yung mga pulis sa harap ng KOJC. Ang sabi ko, opinion ko, pakitang tao lang yan. Pagtapos ng hearing, babalik na naman yung mga pulis dyan sa harap ng KOJC. Anong gagawin natin? Ang sagot ni Senator Bato, di mag-hearing tayo ulit. Hindi niya daw yung dalawang yun, tatandaan ko yun, Senator Bato, tumatak yan. Hindi niya daw tatantanan hanggat hindi siya sinusunod. Sabi ni Senator Bato. Pero may narinig din tayong balita na di umano ang RD-11 ay nag-request na naman yata ng mga snipers. Pero verbal pa lang naman daw ito. Yun ay intel pa lang. Hindi natin ma-confirm whether 100% yung intel na yan. Pero bakit? Ba't kailangan mo pa ng mga sniper? Ano bang meron dyan? Bakit? Parang ano bang pinaghahandaan talaga nila? Kasi, di ba, katulad ng sinasabi natin, alam naman natin for a fact, lahat tayo, pati sila, alam nila yan. Yung sobrang ganda ng galing ng kanilang intel Alam nila na wala dyan Ano bang pinaghahandaan talaga nila? Di ba, Jay? Ewan ko po dyan sa mga yun, sa dinamit daw. Nakakatawa lang Ang daming mga sindikato na naglipa na dyan sa na hindi nila matugis-tugis. Pero etong yan yung pinag-aaksayan nila ng panahon na wala namang mga masasamang tao dyan. Napanood nyo ba yung kaninang hearing? Di ba? Na yung mga recruiter ng NPA. Yan. Nagsasabi na, nagsalita na sila na si Raul Manuel Di Umano, si TikTok Queen. Kasama daw nila. So, bakit hindi yan ang mga tugisin natin? Kasi yan ang talagang mga salot ng lipunan Hindi naman itong KOJC. Tsaka talagang, ewan ko, mahirap yata talagang umintindi. At nakakasama pa nila. Ayun yung malupit doon, nakakasama ng mga matataas na opisyal sa ating gobyerno, yung mga yan. Isa sa nasa gobyerno talaga sila. Nasa gobyerno talaga sila. Napakadali nilang mahuli or kahit di ba yung yung naghahanap sila ng mga
matutugis nila. Yan, minsan nasa tabi Pero na Jay mismo Guevara, nila. ikaw ba, sa tingin mo, dapat itong mga to ma-disqualify na as Oo. party list? Hindi ko nga halos mapagtanto sa isip ko na ba't nananalo, nakakapasok yung mga ganyang mga klaseng mga tao dyan sa gobyerno. Dapat dapat tinatanggal na yan. Si ano palang balita doon kay Castro? Ayun na nga, yan ay guilty. Guilty yan sa kasong child abuse. Pero kulong na ba? ano pa rin, nakakagalaga. Umatin pa nga ng SONA eh. Ay, grabe. Nagpakita pa nga ng OOTD niya yan doon sa SONA eh. Malapit dyan, no? Sabi nga, di ba, ibagbabawal daw yung ganun. Pero nakapasok naman sila ng may mga statement doon sa kanilang mga kasuotan. Hindi nila kaya yan kasi. Yung sinasabi nyo na bakit tinutugis nyo yung Davao, init na init sila sa KOJC, tapos tingnan natin kung kaya nila to si TikTok, sinasabi mong TikTok Queen. Hindi nila kaya yan. Tingnan mo, baka mamaya, nagtatanong lang ako kasi marami nagsasabi sa atin na hindi naman nila tutugisin yung mga yan kasi yung sinasabi nilang nag-uutos sa itaas ay iisa. Ay nagtatanong lang tayo. Yan ba ay may katotohanan? Tsaka Coach Oli, talagang mukhang siga talaga itong mga Siga? Oo, kasi biruin mo convicted ka na pero tumatin ka pa ng SONA. Ang lupit nyo Tsaka humahawak pa yan ng budget. Ay, oo, Kasi yun pa isang ng mga taxpayers' money malapit ang doon. ginagamit ng mga yan para sa alam mo na, yung sa kanilang mga proyekto. Proyekto na, Pero ewan natin kung di anong umano, proyekto nila. Kasi hanap sila ng mga ginawa ni Inday Sara, pero sila naman, di natin alam kung ano yung mga proyekto nila dyan. Pero mabalikan ko lang yung kay Senator Bato. Marami kasi tayo mga viewers na tila mo nalalambutan sa kanya doon sa Senate inquiry. Lagi natin pinapaliwanag mga bossing na naiinis tayo kay Risa Ontiveros. Sa tuwing siya ay yung manner ng kanyang pagkandak ng inquiry na parang yung mga resource person tinatrato niya hindi as resource person. Nakita niyo naman yung ginawa niya kay Harry Roque na halos hindi na makapagsalita yung tao. Pinatawag mo yung tao doon as a resource person. Si Senator Bato de la Rosa, resource person po ang trato niya sa lahat ng nandiyan. So kung ayaw po natin na maging katulad, kung ayaw natin sa manner ng pag-conduct ng hearing or inquiry ni Senator Risa Ontiveros, wag nating pilitin si Senator Bato na maging ganun. Kasi ayaw natin sa senador na pag nagtanong, pabastos, na sinesermonan yung mga resource person, una sa lahat, pinatawag nga yung mga yan dyan in aid of legislation para makagawa tayo ng magandang mga batas na kapaki-pakinabang para sa ating lahat. Para kung may pagkukulang dito, mapunan nung batas na pwede nilang magawa tungkol dyan. So si Senator Bato po ay patas sa pagdinig. Kung makikita nyo, wala siyang binabastos, wala siyang idinidiin na mga resource person. Pero kung makikita mo, maririnig mo yung mga sagot niya sa atin kagabi, Coach Oli, lahat ng mga gusto nating marinig, narinig natin kay Senator Bato. Posible kasing gusto lang niyang ipakita na pagdating dyan sa Senate hearing, patas siya. Yes. Para tayo dito sa SMNI, di ba? Pag sa live natin, tayo eh. Talagang di ba? Brusco. Pero dito, medyo Dito layo kasi, di ba? So parang medyo kalmado ka. Ganyan si Senator Bato. Pero siguro, maidagdag ko lang, okay yung ginagawa niya, na hindi siya nambabastos, wala siya iniipit. Pero siguro, minsan may mga follow-up question na katulad na sinabi na sinabing kailangan isang buwan dyan yung pulis. Hindi dapat yung medyo may follow-up question. Tama ba yan na gawain ng isang pulis? Yung mga ganun lang ba siguro? Hindi, kaya ngayon ang maganda, kaya naitanong natin lahat kahapon yun eh. Naipaliwanag niya yun sa atin actually kahapon. Sabi nga niya na medyo during the hearing, distracted din talaga siya. Sa dami ng, syempre, lalapit yung mga, yung mga consultants niya, may binibigay ng mga papel, si Senator Bato may sinasabi din. So, hindi niya, kasi nga yung vlogger-vloggeran, hindi nga niya matandaan Tama. Diyan natin napagtatanto na yung si Senator Bato, hindi, kasi napapansin ko kay Ontiveros, parang naka-ano na yun eh. Oo. Naka-prepare na eh. May agenda talaga siya. Agenda niya na talaga yun. Kay Senator Bato kasi, neutral at on the spot talaga. Kaya minsan,
Yung mga katulad niyan, yung sa vlogger-vloggeran nga, hindi niya natatandaan. Kahit nga yung isang sinabi ni ni Romel na hindi wala na ako mahuhuli na kriminal kapag sinunod ko yan. Hindi nga rin niya na miss out niya nga rin yun Kaya nga maganda talaga yung pagkaka-interview natin kay Senator Bato kagabi. At sana maulit muli. Kasi sana. Nalilinaw doon yung mga nakakalagpas tsaka sana sa susunod, Coach Oli, si Senator Robin naman na makausap natin. Ayan ang maganda. Saka ito pa, isa pang kinaganda dyan sa Senate hearing na yan. Diyan napapatunayan ng mga Pilipino, katulad lang ni Torre, nila Marbil, ang dami nilang mga mga pagkakamali na mga nabibisto, mga pagkakamali nila. Maganda yan. Mga nabibisto dyan sa Senate hearing na talagang lumalabas ng kusa na sila mismo ang nagpapatunay ng mga pagkakamali nila. Maganda yung observation ni Jay na yun, Coach. Kasi nga, kay Risa Ontiveros, sa hearing niya, yes or no lang halos isasagot mo so dito, parang leading yung mga questions niya. Etong kay Senator Bato de la Rosa, parang pinababayaan niya na magsalita ang mga ito. Alam naman natin, nagsisinungaling. Pag nagsisinungaling ka kasi, mahuhuli at mahuhuli ka kapag marami kang masyadong sinasabi. So huling-huli talaga itong dalawang general na ito na walang alam. Kasi kita mo naman, si Attorney Torion, talagang pinangaralan itong mga ito, parang mga estudyante. So dahil pinabayaan ni Senator Bato de la Rosa na makapag-grandstanding ang mga ito, ayun, lumabas yung kanilang kabulukan, lumabas yung mga kasinungalingan, yung mga maling paniniwala, nagsilabasan. Sa bibig mismo. Sa bibig nila mismo. Katulad dun sa Commonwealth Avenue ba yan? Yung sinabi ni Torre, yun. Tsaka yung wala daw sila sa harap ng KOJC. Nasa kabila lang daw ng kalsada. Harap pa rin naman yun, diba? Kaya nga sinabi ko kanina sa live ko sana sabi ko, talagang pinush kong mag-aral. Pero pwede pala akong maging pulis. May sinabi rin si General Torre na sa kapal ba naman ng balat ko na to? Sa kapal ba naman ng balat ko na to? Hindi na ako tatablan sa ganyan. So talagang inamin niya. Obvious naman. Inamin niya na makapal ang balat niya. Tsaka hindi talaga nagsisinungaling. Napatunayan natin hindi sinungaling. Yun lang nga ang tamang sinabi niya sa lahat ng mga statement niya. Hindi ganyan talaga. Tama naman yung sinabi ni Torre. Ganyan talaga pag nagluluto ka ng pares tsaka mami araw-araw. Walang ayan na naman tayo sa pares. Ano ba yan? Sino ba yung nagluluto ng pares? Hindi naman nagluluto si Sir. Mukha naman marami nagsisilbi sa kanya. May tindahan ba siya ng pares? Parang nag-viral kasi dati yan. Hindi, iba yun. Ay, iba ba yun? Iba nagtitinda ng pares dyan sa Ross Boulevard. Iba yun. Iba pala. Si General yun. Nakasalamin. Kamukha lang yun. Kamukha ba? Meron ba tayong picture pagtabihin nga natin? Kamukha lang yun, pero hindi sila Jay Guevara? Kamukha lang yun, pero hindi siya yun. Si Diwata yun. Si Diwata pala yun. Iba yun. Sa bagay, pareha silang viral ngayon. Sikat na sikat yung dalawa na yan. Actually. Sabi nga ni Banat Bay, yung isa, may only rice. Yung isa, may only lies. Ay, pareha. Galing Pakigawan kami ng niyan. Ng poster. Sa Waxis. Only rice and only lies. Pwede. Mag-only rice ka. Para wag na. Sige. Pero dito tayo sa balita, reaksyonan natin to. Merong nasa likod na mga ginagawang hakbang ngayon ni Police Regional Office 11, Director Nicolas Torre, the third sa Davao City. Ito ang paniniwala ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng kabi-kabilang issue ngayon sa lungsod. Samantala, ayon pa sa Senador, hindi tama ang paglalagay ng mga SWAT sa checkpoint sa Davao City. Ang detalye ng balita mula kay Ina Mortel. Alam ko may mga instructions na nangyayari. Hindi yan gano'ng katapang na magdating dyan na ganito kapag dapat agad ang ginagawa kung walang instruction. May nag-instruct dyan. Ito ang nakikita ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga galaw ng hepe ng Police Regional Office Davao na si Nicolas Torre III. Ito'y kasunod ng pahayag ni Torre na mayroon umanong manipulasyon ng police blotter record sa Davao City kaya raw mababa ang tala ng krimen sa lungsod. Ito rin ani Torre ang dahilan kung bakit ipinag-utos niya ang relief sa 19 police stations. Sa isang panayam sa Banateros sa SMNI, sinabi ni Senator Bato na hindi basta magtatapang-tapangan si Torre at gawin ang mga pinaggagawa niya sa Davao City kung walang nagbibigay sa kanya ng mga utos. Kung ikaw,
regional director ka, biglang salta ka dyan sa Davao, hindi ka man lang na-assign dyan ever since, biglang dating ka dyan at ganyan kagad ang pinagsasabi mo despite the fact na alam mo ang record ng Davao City Police Office kung ano ang kanyang prestige na pinanghahawakan, kanyang Hall of Famer yung Davao City Police Office. Alam mo yan. Dagdag pa ng senador, itanggi man ito ni Tory o hindi siya mauutong walang kumukumpas sa bagong hepe ng Davao Region Police, lalo na't alam ni Tory ang katotohanan sa magandang record ng Davao City. Hindi ko naniwala na hindi niya alam yan. But despite the fact na ganun pa rin yung actuation niya, ganun yung treatment niya sa unit, ibig sabihin yan, may mga patagong instruction sa kanya na dapat ganitong gawin mo, i-pressure mo sila, i-continue the operations para mayanig yung mga tao. I am sure may mga instructions na gano'n. I-deny man nila o hindi nila ako pwedeng utuin. Matatanda ang una ng sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na isang professional lawyer si Torre dahil na rin sa mga maniobra nito sa lungsod dahilan upang ma-relieve ang 19 police station commanders at madistorbo ang kapayapaan sa Davao City. Samantala, pinuna rin ni Bato ang paglalagay ng PNP Special Weapons and Tactics o SWAT sa mga checkpoints sa Davao City, partikular na sa harap ng mga religious compound ng Kingdom of Jesus Christ. Anya, mali ito at mayroon itong administratibong pananagutan kung gugustuhin ng liderato sa PNP. Kung SWAT ganyan, dapat nandoon ka tactical operation, hindi yung ganyan na ginagawa mo na nagkakanda ka ng checkpoint na ganyan. Yung mga ganyan format panggira na yan, tactical uniform yan . Hindi dapat ganyan ang forma pang magkanda ka ng checkpoint. You wear your proper uniform. Hindi dapat ganun. So, dapat may administratibong pananagutan sila kung gugustuhin ng kanilang mga higher-ups, no? Matatandaang matapos ang sabay-sabay na paglusob ng PNP SAF at CIDG sa mga religious compound ng KOJC upang magsibilang ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at 5 pang individual ay hindi na tumigil ang mga misyonaryo ng simbahan na manawagan sa gobyerno dahil sa hindi ring tumitigil sa panggigipit ang kapulisan sa kanila. Okay, in response to what the Honorable General sa pagdinig na ginawa nitong Lunes sa Senado, muling isinalaysay ng KOJC ang mga karumal-dumal na ginawa ng PNP SAF sa kanilang religious compound at nanawagan din na tigilan na nila ang pagsisinungaling ng PNP. Batay sa mga pahayag ng KOJC, araw at gabi na silang nagbabantay at nananalangin sa kanilang mga compound dahil hindi rin tumitigil ang mga polis na nakapaligid sa kanilang mga compound. Ang mga nasabing polis ay nagsusuot ng naka-full battle gear, walang nameplate at nakatakip pa ang mukha. Pinuna naman ito ni Bato at sinabing delikado ang ganitong pamamalakad dahil maaari itong pamarisan ng mga kriminal. Mayroon akong naimbestigahan na yung Vice Mayor ng dito sa Apari, Cagayan na bumiyahe, pinonitor yung kanyang movement, tapos pagdating sa dito banda sa Nueva Vizcaya, chineckpoint sila ng naka-uniforme na mga polis. Pagkatapos nirat-rat, pinatay yung mayor at saka yung vice mayor at saka yung mga kasamahan nila. 6 sila sa loob ng isang van, ubos, patay. Naka-uniforme yun. Pero hindi yun mga pulis, mga kriminal yun. Kung hayaan natin na ganun palagi gagawin natin mga pulis, kayang-kayang kukopyahin yan ng mga kriminal. Samantala, dagdag ni Bato, mali rin ang mga hakbang ng PNP sa sinasabi nitong pagpapatupad ng batas. 5 tao lang naman yung hinahanap nila na may warrant of arrest. Bakit kailangan pa nilang kalabanin yung buong community ng Davao dahil sa hinahanap nila na 5 tao na may warrant of arrest? I think that's a very wrong approach. Kaya naman ikinalulungkot ng senador na ang matagal ng tiwala ng taong bayan sa mga pulis sa Davao ay tila nawawala na dahil lang sa palpak na liderato ngayon ng PNP. I am broken-hearted pagdating sa relasyon ng pulis at ng komunidad ng Davao City.
sayang yung pinaghirapan natin noon na i-establish yung trust, yung love ng tao sa kanilang pulis at ng pulis sa kanilang community. Ako yung nasasayangan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Ina Mortel, SM9 News. Sayang. Sinabi ni Senator Bato, nangihinayang siya doon sa ginawa nila sa Davao na inayos nila ngayon na bababoy. Actually, Senator Bato, hindi lang po sa Davao. Hindi lang sa Davao. Yung ginawa ni PRRD ay nabababoy na ngayon. Yes. Isipin mo, pumapasok ng droga. Eto, nakakabalik na naman ata itong mga recruiter ngayon. Diba? Yung nga sinasabi, yung mga ni-recruit nila, namatay na. Sila nakaupo pa. Maganda yung sinabi Coach Oli ni Senator Bato, yung tanong mo, Jay Guevara, yung pwede bang maging baka mga NPA na mga to kasi walang mga nameplates and all. Nangyari kasi yan, sabi niya, nangyari daw yan doon sa isang inimbestigahan niya na mayor. Ito, nangyari rin to sa Davao Oriental, doon sa kanila Governor Digamo. Akala nila mga sundalo yung pumasok, mga pulis yung pumasok. Hindi pala. Pero hindi pala. Kita mo, nagbuwis ng buhay yung gobernador dyan sa Pamplona. Tsaka may mga nababalitaan tayo sa mga TV na mga nahuhuli na mga nagpapanggap na pulis. Diba? Sa totoo lang, nung naging Pangulo si Duterte noon, talagang nawala yun. Pero parang magbabalik ata ngayon. Nagbabalik na. Kasi kita mo nung naman nakaraan yung mga, lang. nakapulis din yung mga yung sa mga jewelry store. 'Di ba yung mga hold-upan sa mga pawn shop? Police din ng Yung uniform. yung vlogger na galing mental, nagsusot din ng pang-pulis. Oo, diba? hindi naman pulis yun. Pero Pero uso eh. Sa totoo sin, hindi ewan ko ba't hindi na nakasuhan yun eh. Hindi kasi dapat talaga bawal yan. Dahil meron kang balita na nauuso, yung halimbawa na lang pinapakawalan sa bilangguan. Tapos may pinapagawang masama. Hindi ko po sinasabing ito yung mga yon. But, pwede. Pwede Malay mo, sinautan ng tapos papasukin sa KOJC, manakit doon. Hindi natin alam, sila na yung Uso yata yung magsuot ng uniform kahit hindi ka naman membro eh. Yung ang nakitang foreigner na nakasuot ng NBI diyan sa Davao City, di ba? Nung kausap pa ni Hansel Marantan yun, dapat doon pa lang sinisita na nila. No, teka, bakit nakasuot ka ng NBI uniform kung hindi ka naman NBI? Kano hindi kano, pero stiso eh. Stiso. Dayuhan. Dapat kasi talaga, medyo may problema tayo sa gobyerno ngayon. Medyo yung transparency. Ang laking problema natin dyan. Doon sa mga budget, etc. Hanggang sa pangalan ng pulis at mukha nila, hindi nakikilala. Tsaka ito pa, ang sarap tuloy. Sana mangyari to na kapag yung mga estudyante na kukuha ng exam sa anong tawag sa pulis? Yung nila entrance exam nila. Yun. Sana may may pag-aaral diyan tungkol sa batas. Kasi si Torre meron yan. Di kasi criminology meron naman. Bakit si Torre mali-mali yung mga dinidiscuss na batas doon sa Senado? Palagay ko alam niya, kaya lang, katulad na sinasabi ni Senator De La Rosa, hindi niyo ako matutotoy. Alam ko na may nag-uutos sa inyo dyan. Akala siguro nila nakakapagbigay sila ng statement doon, akala nila naloloko nila si Senator Bato. Pero ayon kay Senator Bato kagabi, alam niya, hindi naman na siya bata Alam niya na merong nag-uutos sa mga yan. So kahit ayaw nila, siguro, maaaring ito si Torre, may pangarap din talaga siya, kaya kailangan niya sundin ito. Hindi natin alam. Ang exact words niya dyan, may patagong instruction. May pressure galing sa, eto na naman po, sino ba yung nasa taas na yan? Nasa itaas nga ba o si Satanas yan? Kasi yung gawain lang po, may pagka-Satanas hindi po parang utos galing sa itaas. Saka nakakatawa kasi yung batas natin unti-unti na nilang binabago. Yes. Unti-unti na nilang binabago. Tapos eto pa malupit. Kung papakinggan mo yung mga sinabi ni Torre, una-una, English pa yun. Masarap pakinggan. Pero kung talagang alam mo ang mga pinagsasabi niya, palpak. Hindi, kasi kita mo naman, right after niya magsalita,
kinokorek kagad ni ni Atty. Torion eh. Kasi marami mga ganyang tao eh, yung mabulaklak magsalita sa speech. Pag nag-speech ng English, akala mo apakagaling. 5,500 flood control projects. May mga ganun. May tono pa. Yung tawag niya nga sa bako bako. May 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 ganun pa sa dulo eh. Pero hindi niya pa rin malilinlang sila Atty. Torion. Lalong-lalo na si Senator Bato. Lalong-lalo na Senator Bato. Kaya siguro akala nila nakapuntos sila. Pero hindi sila makakapuntos dyan. Ganito gawin natin. Kasi yung mga nanonood sa atin, hindi naman ito maintindihan eh. Pero Coach Oli ang ganda nung ang ganda nung tanong mo talaga dun sa 1,500 na police. Oo, palpak talaga eh. Ultimo si Senator Bato, palpak eh. Sinabi niya palpak. Palpak. Yung papasok, di ba? At meron pa akong nadinig, kung hindi ako nagkakamali, sinabi ni Sir Torre na naniniwala siya nandoon daw sa loob si Pastor Kibuloy. Malawak lang kaya hindi makita. So, ibig sabihin, kaya nga gina-justify nila kung bakit sila nag-stay dyan. Gina-justify na papasukin. Gusto nilang pumasok ng kahit na hindi sila armado. Lahat po yung statement na yon na naniniwala siya na sa loob si Pastor, ayan ay justification, excuses, para doon sa mga kapalpakang ginagawa nila, mapanindigan nila. Kaya nga ako, hindi ako naniniwala talagang si Pastor ang pakay nila dyan eh. Oo, hindi siya. Kano-ano kaya Kano-ano ni Torres kahit yung pinakatangang kriminal, hindi yan magtatago doon sa sarili niyang bahay kung ayaw niya magpahuli Kung ayaw niya magpahuli. Ako din, hindi ako naniniwala ando si Pastor Kibuloy. Ikot ako ng ikot dyan. Wala nga tayo restrictions pag nagpupunta tayo dyan. Akala kasi neto nila, nila General Torre at saka neto nila Romel, na etong mga taga-KOJC, kayang-kaya nilang brasuhin eh. Actually, yung daming mga nag-comment sa aking live stream every time na nagtatopic tayo tungkol sa KOJC. Bilib na bilib sila kay Banat na at saka kay Sister Nori. Kasi ang tatapang daw talaga at saka articulate. Ang gagaling daw talaga magsalita at saka pagka nagsalita ng Ingles, mahihiya ang Amerikano. Saka yung tapang nila proper. Kasi pag nakausap mo sila wala sa ganyang sitwasyon, napakabait ng mga yon. Kaya nung una ko narinig sila, ganito pala itong mga matatapang pala, ayoko nang tumabi sa pagkain. May nagsabi pa nga, Coach Oli, na parang na-miss daw nila sa Senado si Senator Miriam Defensor Santiago. Dahil daw nung si Banat ay nagsalita, pag pumikit ka, kala mo daw si Miriam eh. Kaya sabi nila, nabuhay yata si Miriam Talagang may puso yung ni Banat. Galing sa puso. Hindi lang basta, lahat sila. Andun naman na tayo sa point na may galit talaga, pero dahil sa ginagawa sa kanila. Si Sir Carlo nga, medyo emotional siya dyan, parang hindi nga siya masyadong, hindi siya masyadong nakabitaw ganyan pa si Banat na yun. Di ba yan si Carlo Catiil, hindi siya masyadong nakabira dyan, pero alam mo naman matapang to. Kumbaga yung top 3 sa pinakamatatapang dyan, yun yung kasama nila eh. Pero ang husay talaga, ibang klase. Akala talaga nila, magagawa nila yung katulad nung ginawa nila doon sa kay Senyor Aguila. Matatandaan mo yun, nabuwag nila yun. Kasi mahina ang kapit ng mga miyembro doon sa paniniwala Ito, yun ang yun ang trademark talaga ng Kingdom of Jesus Christ. Yung kapit sa paniniwala, alam nila nasa tama sila Kaya kahit bali-baliktarin mo mundo, hindi mo sila mabibreak. Kasi akala talaga nitong mga to, na kapag wala na si Pastor Apollo Kibuloy, itong Kingdom of Jesus Christ will come crumbling down. Hindi nila alam na mas lalo silang tumibay noong ginawa nila ito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya talagang taas ang kamay natin. Ako, hinala ko dyan, kaya gustong-gustong pumasok niyan ni Torre dyan sa compound ng Kingdom dahil may plano yan dyan na gagawin pag nakapasok na yan dyan. Kasi kahit naman din siya, naiisip niya na hindi gagawin ng isang ni pastor na mag-stay dito. Hindi niya din talaga alam yung protocol. Alam niya yan. Hindi naman yan pinanganak kahapon para di niya alam. May plano yan dyan siguro. Siguro
may plano yan dyan na gagawin kapag nakapasok na siya dyan, nakapasok na sila. May mga bagay-bagay na siguro, baka inutos na din sa kanya. No, kapag nandito ka na sa sa si loob, Coach Oli may background to sa sa batas dahil nag-abog nag-law to kaya lang ilang taon hindi mo pa natatapos baka matapos mo na ngayon si attorney Torio ng teacher mo kaya lang baka takpan daw yung mata mo pag recitation. Yun ang mahirap. Bilib ako kay attorney Torio ang sharp. Pero hindi ba Magiging Coach Oli professor 1,500 na police sa ganung kalaking sa ganung kalaking property. Di ba pagka kakandak ka ng search, kailangan merong representative ng barangay, may representative ng media, merong private sector para malaman natin na yung search okay talaga, yung hindi gagawa ng kalokohan yung mga police, di ba? Kumbaga yun yung protocol 1,500 na personnel. Paano mo babantayan yun? Paano ka kukuha ng barangay personnel na magbabantay doon sa 1,500 at media personnel na magbabantay sa 1,500. So alam mo talaga na imposible yung gusto nyo mangyari. Therefore, talagang hindi nila aalisan to. Indication, kasi nagbigay na ng compromise ang KOJC. Hindi, sige, pasok kayo. Kasi nagawa ng NBI. Actually, napahiya nga sila sa NBI. 20 times na nag-conduct ang NBI ng operations. Walang naging problema, walang reklamo sa amin, nakahuli naman kami. Pero bakit ang pulis hindi kaya yung ginawa ng NBI? Di ba? Ang ganda yung words na sinabi ni nga dyan binansagan niyang wrong approach. Wrong approach talaga yung ginawa dyan ni Torre. Yan na lang yung sinabi niyang mali yung kanilang uniform. Panggera. Isipin mo, magche-checkpoint ka, ang gamit mo SWAT, tapos panggera, tapos magsaserve kayo ng warrant of arrest, panggera, full battle gear, ang mga kapulisan. Ngayon, sasabihin nyo, papasok kayo dyan, ang suot nyo, walang armas, blue lang. Kaya nyo naman palang gawing ganyan. Nagpaka-OA pa kayo dati. Nag-full battle gear pa. Anong ginawa nyo dyan sa checkpoint na yan? Bakit ganyan ang suot nyo? Kaya nga, Coach, kaya nga siguro, hindi rin natin tumano tong mga SWAT na to, ba't minsan mainit yung ulo nila. Kasi biruin mo naghirap, init-init, nakaganyan ka. May Bukod pa doon, ang tagal na nilang pinaghirapan na makuha nila yan. Yes, nag-aral sila, nag-training sila. Tapos ilalagay ka sa isang checkpoint. Traffic, sa pagka-traffic. Diba? Nakakahiya. Hindi nakakahiya talaga. Tapos ganyan suot mo. Tapos nag-checkpoint ka, pinapalagpas mo din yung motor. Di ba? Sabi nga ni Senator Bato, hindi nga sila dapat lantad. Dapat nga ang SWAT nakatago. Yan pa isa pa pala. Pero ang pinaka bago natin puntahan tong isang mainit din natin na issue, yung tingnan natin kung may may pakiramdam ba ito si Marbil, si Romel. Sabi ni Senator Bato, kung ako hepe, pinalitan ko na yan si Torre. Oo. Tingnan natin kung anong gagawin ni General Marbil. Ako, tanongin mo, Dada, kung ako presidente, pinalitan ko yung dalawa. Talaga? Kung presidente, kaya lang malabo, hindi ako tatakbo Anyways. Alam niyo, hindi yan papalitan. Alam niyo bakit? Bakit? Magkakaisang bituka sila isang ligaw ng bituka. Ano yan? Anyways, mapunta tayo dun sa isang magandang mainit-init na issue. Eto, malapit Coach Oli. Meron tayong bagong oposisyon. Aba? Confirmed. Wow. Confirmed to. Yung oposisyon na to, bago. Si Vice President Inday Sara. Meron siyang statement na inilabas. Na talagang dito sa statement na to, sinasabi niya, kinukumpirma niya na. So nalalaman ng statement na yon na talagang oposisyon na siya. Hindi siya masaya sa mga nangyayari ngayon sa bayan. At dahil dyan, pinamumunuan ngayon ang Pilipinas ng mga taong walang katapatan sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ayon kay Vice President Sara Duterte, iniisa-isa ng pangalawang Pangulo ang mga problemang kinakaharap ng bansa na napapabayaan ng gobyerno ngayon. Para sa dating Presidential Legal Counsel, nagsimula ng mag-alsa ang taong bayan. Si Jason Rubrico, magbabalita. Pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte ang 6 na Muslim tribe ng Davao City na kamakailan ay nagpahayag ng suporta sa kanya. Kabilang dito ang mga tribo ng Iranon, Kagan, Maguindanao, Maranao, Sama at Tausug. Ngunit ani Vice President Sara, sa ngayon ay hindi mahalaga ang kanyang seguridad kundi ang kaligtasan ng Pilipinas.
Sa kanyang written message, pinuna ng pangalawang Pangulo ang administrasyon at iginiit na dapat malasakit ang ipairal sa mga Pilipino. Kinwestiyon naman ni VP Sara ang katapatan ng mga nakaupo sa administrasyon na nagdulot ng takot sa mga Pilipino para sa kinabukasan ng kabataan. Pinuna rin ng Vice Presidente ang paghahanda ng Marcos Jr. government sa panahon ng kalamidad, lalo pat sablay ito sa pagtugon sa problema sa baha nang ulanin ang Metro Manila at karatig lugar dahil sa hanging habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Binanatan rin ng pangalawang Pangulo ang pag-amin ng Department of Public Works and Highways na walang flood control master plan ang Marcos Jr. government. Samantala, hindi rin pinalusot ng Vice Presidente ang fund transfer ng PhilHealth papunta sa National Treasury na nagkakahalaga ng 89.9 billion pesos. Nakikita ng pangalawang Pangulo ang paghihirap ng taong bayan na maka-access sa healthcare programs ng pamahalaan matapos bawasan ang pondo ng PhilHealth. Ang mga representante sa Kamara naman aniya ay dapat nakakaintindi sa totoong sanhi ng kakulangan sa police-to-population ratio. Aniya, dapat naiintindihan ng mga mambabatas na para tugunan ang kakulangan ng mga pulis ay kinakailangan ng makabagong teknolohiya. Pinuna ni VP Sara ang pagsawsaw ng mga mambabatas sa isyu ng iba imbes na magpasa ng makabagong batas. Pinuna rin ni Vice President Duterte ang airport officials na imbes magsumikap na magkaroon ng world-class facility at pahalagahan ang seguridad at privacy ng mga pasahero, lalong-lalo na ang mga kabataan ay sila pa ngayon ang walang imik sa ganitong issue. Matatandaan na nagkaroon ng media leak ang pag-alis ni VP Sara papuntang Germany. Nakuhanan siya ng CCTV footage, pati na ang kanyang mga anak. Bilang isang malayang bansa naman, ipinunto ni VP Sara na dapat ang Pilipinas ay tumindig laban sa panghihimasok ng mga dayuhan sa internal affairs ng gobyerno. Pero sa halip na manindigan ay yumuyuko at sumusunod na lamang ang Administrasyong Marcos sa kumpas ng mga dayuhan lalo na sa issue ng International Criminal Court. Paliwanag din ng pangalawang Pangulo na dapat nangunguna ang Pilipinas sa mga karatig bansa dahil sa sipag at galing ng mga Pilipino. Pero dahil sa mga mapanlinlang ng mga tao para maupo sa pwesto ay patuloy aniya na nagugutom, naghihirap at lumulubog ang bansa. Sa huli, binigyang diin ni Vice President Duterte na pagod na ang mga Pilipino na makita ang bansa na napag-iiwanan, tinatrato na parang walang halaga, hindi kaaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. Aniya, deserve ng mga Pilipino ang isang matinong gobyerno, bagay na hindi ramdam ng nakararami sa kasalukuyang administrasyon. Para sa dating Chief Presidential Legal Counsel ng Administrasyong Duterte na si Attorney Salvador Panelo, ang sinasabi ni Vice President Duterte ay yun din ang hinaing ng taong bayan. Kaya ani Panelo, kinakailangan ng magising ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Madalit sabi, kailangan ng administrasyon dahil yung pangalawang Pangulo na ang nagbabalidate sa sinasabi ng ating mga kababayan. At ang kababayan din natin na nagbabalidate sa sinasabi ng Vice Presidente. Kailangan po magising na kayo sapagat hindi na ordinaryo ang nakikita at naririnig ng taong bayan. Dagdag pa ng abogado na kinakailangan ng makinig, tugunan ang hinaing ng taong bayan at kumilos ang kasalukuyang administrasyon. Dahil aniya, simula na ito ng pag-aalsa ng mga Pilipino. Sapagkat yan ay simula na ng pag-aalsa. Kung hindi man sa kalsada, nagsimula na iparamdam sa inyo. Huwag na kayo maghintay na itong mga tao ito at pati ang Vice Presidente lumabas sa kalsada at magprotesta sa ginagawa. Ayun na nga. Alam nyo, delikado to Delikado sila. Napakahirap na meron kang matalinong Duterte na magiging kritiko mo. Kasi alam nyo, dyan sumikat si PRRD noon Nung si PRRD, nung panahon ni Pinoy, hindi naman direktang ina-atake si Pinoy, pero direktang ina-address ni PRD yung mga issues ng bayan natin. Nasumikat si PRD dun sa rice smuggling Oo, talagang nagmura siya at sinabi niya, huwag niyong gagawin dito sa Davao, papatayin ko kayo lahat dito. Pero ang hirap maging kalaban ng mga Duterte. Maniwala kayo, lalong-lalo na 32 million
ang bumoto dyan, Coach Oli. At matanong kita, Boss Dadas, kilala mo ba sino political advisor nila? Ng Pulahan, itong sila Marcos. Wala. Meron ba? Sino? Si Abalos. Hindi kasi kung meron silang political advisor, para sa akin, si Santihin nila. Maling-mali talaga. Lagi ko po itong binabanggit. Laging sablay, no? It's a political suicide. Yung at this early, etong stage na ito, kakalabanin mo agad ng Duterte. Maling-mali. Parang nasobrahan kayo sa multivitamins. Kaya dapat alam naman natin kung gaano kamahal ng taong bayan ang mga Duterte. Pero maaga kitang-kita ng tao talagang ginipit agad si BP Sara, ang mga Duterte at ang Davao. Mali talaga 'yon. Ewan ko kung saan sila ngayon. At ito ay nagsisimula. Kaya nga ako tuwan-tuwa Tuwan-tuwa ako dito ngayon sa tama po ang schedule natin. Nagsisimula na si BP Sara. Pero alam mo, feeling ko, hindi naman nila inaaway si Inday Sara eh. Hindi lang nila ine-expect na kakalas sa kanila. Hindi lang talaga nila ine-expect na na sisitahin sila sa mga katarantaduang ginagawa nila. Unang-una sa lahat, akala nila tama yung ginagawa nila eh. Yun ang problema eh. Naku. Yan nga yung yan ang mahirap na nangyayari ngayon. Yung ating yung ating Vice President, siya yung gawa ng tama at tinatama niya, itinutuwid niya yung pagkakamali na ginagawa ng ating Pangulo. Kasi sa totoo lang, yung mga karapat-dapat na gawin ng Pangulo natin ngayon, si BP Sara ang gumagawa. May kasalanan talaga dito para sa akin. Si Tambaluslos eh. Siya talaga ang punot dulo nito. Kasi si Inday Sara tahimik na nagtatrabaho eh. Wala siyang pakialam sa politika eh. Sinabi naman niya yan noon eh, na wala akong paki sa politika nyo, ang layo pa ng eleksyon. Magtrabaho muna tayo. Tahimik na nagtatrabaho yung tao eh. Pucha, nagbayad sila ng mga ng mga vlogger na titirahin tumitmya. At hindi political vlogger, Hindi political, pati mga mga influencer na iba ang content, binabanatan siya. Si Inday Sara lang. At may ebidensya tayo dyan. Oo, saan ba nagsimula yung issue sa kay Inday Sara? 125 million na ginastos daw ng 11 days. Oo. Paano pa pala yung 1.4 billion na ginagastos araw-araw para sa flood control projects na nakita naman natin na wala talagang maipakitang infrastruktura tungkol dyan. Hindi ba? Hinahanap pa nila noon kay Pulong yung 50 billion kuno na kanyang budget. Tapos binabaha daw ang Davao. Hindi naman Davao City yung yung baha. Nasa ibang parte naman ng Davao. Hindi naman distrito ni Pulong Duterte yun. Pero hinahanap nila ngayon, tahimik itong mga kritiko. Hindi lang mga kritiko ultimong mainstream media. Itong 1.4 billion na ito ay hindi pinag-uusapan. Kaya nga napakaswerte talaga natin na merong SMNI. Kasi kung walang SMNI, ubos ang pera ninyo nang hindi nyo nalalaman. At hindi lang mainstream media ang tahimik. Pati mga aktivista, reliyon, yung mga dating silip ng silip sa gobyerno mali. Ngayon, tiko mabibig. Wala, yan sila Kiko Pangilinan. Yan sila Tanyada. Yung mga critical noon kay PRD, ngayon, hindi mo marinig nagsasalita. Wala silang sinasabi tungkol dito sa mga just recently may nakita tayong isang write-up na mga general na retired ay gumawa ng manifesto kanilang pagkadismaya dito sa administrasyon. I think 80 plus na mga dating opisyal ng PNP and I think military ang talagang nagpakita na ng kanilang pagkadismaya. Unti-unti na talaga na nabubuo. Lahat ng sektor, unti-unti nang lumalabas. At saka, itong mabigat dyan, tinawag na ni BP Sarang budol itong mga to. Indirectly budol. Kasi ano sinabi niya? Mga taong walang katapatan mga sa trabahong kanilang sinumpaan. Yan. Di ba? Anong tawag mo doon? Budol. Budol. Tsaka pangkalahatan yun. Pangkalahatan yun, hindi lang sa pati din sa mga pati din sa mga kapulisan din na may katungkulan nila na
katapatan na yung kanilang sinumpaan. Pero wala. Tingnan mo ngayon, ano nangyayari. Isa pa, sigurado Nagtinda ng ko. Paris. Ay, sorry. Sigurado ako mag-iingay itong Congress dahil i-kinall out niya ang Congress talaga na mga congressman na nakikisawsaw sa mga issues na hindi naman na dapat nilang pinakikialaman dahil unang-una sa lahat, kayo mga mambabatas ay nandiyan dyan para gumawa ng batas. Yun ang ine-expect natin. Na, again, kukuyugin na naman ito ng mga dyan sa Kamara, itong si BP Sara. Kasi ganyan parang pinainan siya tungkol dyan sa confidential funds na yan, yung mga tingnan mo ano to yung sinasabi natin kanina na iniimbestigahan ito yung TikTok queen, sino yun? Si Raul Manuel. Oo, di ba? So, tapos binanatan pa ni BP Sara tong sa Congress. So, syempre, magkakampi-kampihan na yan, hahanap ng amor itong si TikTok queen, kakampihan at babanatan nila to si BP Sara. Alam naman natin. Demolition job talaga. Kaya naman talaga. Yun ang nagtulak talaga sa kanya. So ngayon, siya, diniklara niya na yung sarili niya na talagang oposisyon. Kasi nakita nyo, 90 billion, 89.9 billion PhilHealth funds. Hindi po yan taxpayers' money. Contribution po yan ng mga, galit na galit nga tayo na yung contribution sa SSS ilalagay sa Maharlika Funds Tapos ito, kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino, kinuha, inilagay sa national budget. Hindi ninyo pera yan. Pera ng PhilHealth yan, specific. So yan talaga yung mga napakalaking mga kabulastugan dito sa Pilipinas ngayon na nagtataka tayo. Walang pumapansin na mainstream media, walang mga politiko na pumapansin. Naambunan ba kayo rito? Kaya ganito ang nangyayari sa bayan natin. Sa totoo lang, yung 89 billion, 0.9 billion, pwede naman ilaan yan sa mga Pilipino na mga walang kakayanan magbayad ng mga bill nila sa ospital, lalo't na malakihan ng gastos. Pwedeng doon yan kaso, saan ba napunta? Speaking of yung demolition job, si dating Senador Trillanes. Ay, yan na naman. Nakritiko at kesyo makabayan at lahat ng mga korupsyon ay gusto niyang paimbestigahan. Pero itong mga korupsyon na nangyayari ngayon, di ko mabibig niya. Yan, pag-usapan natin. Tsaka Trillanes, so napapansin ko, sumasabay ka kapag may mga trending issue. Gusto niya, natatabunan siya gusto niya laging lumabang Kailan ba nagsampayan? Anong araw? araw? Ngayon lang Ngayon lang. Oo, ngayon lang. Yan, tandaan mo, Trillanes, sinumpong ka ngayon lang Pero alam mo, may statement nga si Senator Bongo diyan sa mayroon pang video presentation si Senator Trillanes. Ay, wow. Na inilabas sa kanyang Facebook page patungkol dito sa corruption na ito. Pero alam naman natin na na-discuss na to sa Senado noon nagkaroon hindi pa senador si Senator Bongo noon. Actually nagsalita pa nga si PRRD noon na kapag napatunayan nyo na nangurakot ito, tatanggalin ko to. Yun yung sinasabi ni PRD noon mayaman to. Hindi na to magnanakaw, tsaka hindi kami nandito para dyan. So, kanina, nagsampa na naman ng panibagong plunder case si dating senador, future Caloocan losing mayor. Future Caloocan losing mayor, Trillanes, ng plunder kay PRD, kay Bongo, at iba pang mga inaakusahan niya. At tungkol dun sa free gate deal. Na di umano meron daw bilyong proyekto na inaprubahan sila with foreign contractors. Billion nakaraan na yun Pwede yung ngayon. Pwede yung ngayon mga billion na pera ang habulin mo, dating Senador Trillanes. Yan, katulad yan, yung sa PhilHealth. Pwede mong yan, di ba? Yung sa flood control. Oo. Habuli mo yan. Kaya lang,
Ewan ko nga, sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, wala nang bago. Another rehashed accusation na paulit-ulit na lang ibinabato. Halatang nais lang kaming pinturahan ng itim para siya ay pumuti. The traditional Trillanes, another black propaganda. Palibhasa, panahon na naman kasi ng eleksyon, kaya kailangan na naman niyang magpasikat at kumita. Sabi pa ni Senator Bongo, alam mo Trillanes, sa totoo lang, hindi ka na dapat patulan pa. Aksaya ka lang sa panahon. Mas nanaisin ko na tutukan ng trabaho ko at magserbisyo sa Pilipino. Pero mabuti na rin ito nang malaman ng lahat ang katotohanan. Wala ka naman talagang ibang ginagawa kundi mag-recycle ng issue na ikaw rin ang nag-imbento upang linlangin ng taong bayan. Noong nakaraang buwan, nag-file ka ng kaso na mula 2018 ay wala namang napatunayang irregularidad. Ngayon, nag-file ka muli ng kaso ukol sa issue na naklaro naman na sa harap ng kapwa mong mga mambabatas nung nasa Senado ka pa. Di ba nga, kaya ako napatakbo sa Senado noon at naihalal na senador noong 2019 ay dahil rin dinamay mo ang mga inosenteng tulad ko sa isyong ito na napatunayang wala naman akong maling ginawa. Taong bayan na ang humusga noon. Ngayon, binuhay mo na naman ang patay na Philippine Navy frigate issue. Mismong ang Senado sa pamamagitan ng Senate Committee on National Defense na pinamumunuan ni dating Senador Gregorio Nasa na ang nag-imbestiga sa nasabing issue at wala namang napatunayang anomalya. Ang nooy Defense Secretary Delfin Lorenzana na rin nagsabi sa Senate hearing na wala akong kinalaman at kailanman hindi ako nakialam o nang himasok sa frigate acquisition projects ng Philippine Navy. Ito rin ang sinabi ng dating Navy Flag Officer in Command na si Vice Admiral Ronald Joseph Mercado sa kaparehong Senate hearing na ni minsan ay hindi ko siya nilapitan ukol sa FAP o kinausap para maimpluwensyahan ng kanyang desisyon. At panghuli ang nooy Rear Admiral Robert M. Pedrad, ang chairperson ng Frigate Project Management Team, na mismo ang nagsabing walang anomalya at walang problema. Alam naman ng taong bayan kung sino ang tunay nagtatrabaho at kung sino ang attack dog lamang. Natamad. Kung may dapat imbestigahan, hindi ba ang magulang mo na ang may negosyo sa gobyerno at nagsusupply sa military? Tao na ang humusga. Nako po. Totoo yan. Totoo yan kasi nanalo si Senator Bongo sa kaliwat ka ng paninira ni Senator Trillanes. Nanalo si Bongo Pero si Trillanes hindi nanalo. So ibig sabihin, wa-epic yung mga pinaggagawa noon pa ni Trillanes. Sabi nga hindi ng lang Congress hindi lang wa-epic. Ibig sabihin, mas may tiwala yung taong bayan kay Senator Bongo at kay Trillanes, wala silang tiwala. Pero gusto ko lang diinan ito, Boss Dada. Yes, sir. Let me. Alam naman ng taong bayan, sabi ni Senator Bongo, kung sino ang tunay na nagtatrabaho at kung sino ang attack dog. Lamang natamad. Kung may dapat imbestigahan, kung may dapat imbestigahan, hindi ba ang magulang mo ay may negosyo sa gobyerno at nagsusupply sa military? Yun. Nako, kayo pala, tao na ang humusga. Gusto mo palang pumuti di magluta ka. Oo nga. Bakit ko tapon ng alam mo, ang hilig kasi nito magmalinis to si Trillanes Demanda ng demanda, kala mo napakalinis. Alam mo, Trillanes, bukod sa hindi ka na nga, hindi na, yung opinion mo, na wala naman may gusto, wala naman humihingi, bigay ka kasi ng bigay ng opinion nang wala naman humihingi sa'yo wala kang sinabing tama. Ang sinabi mo, pag-isahin ang mga dilawan at saka ang mga apulahan. Tinan mo, tinabla ka. Wala sinintiwala sa'yo Congress, sinabi na ikaw ay pambansang marites. Ouch! Ang sakit nun ako, kasarili mong kagrupo, walang tiwala sa'yo. Lahat ng mga kalokohang kaso na idindorso mo dyan sa Senado, dalawa yan, yun ng sila Bongo at Sirpulong ay involved sa drugs at saka itong frigate deal na to, parehas na na walang nangyari dyan. Hindi pa senador si Bongo niyan ikaw ang senador niyan. Ibig sabihin, talagang Senator Trillanes, wala ka ng reputasyon. O kaya, imbis na sana, gamitin mo na lang yung nalalabing mga panahon sa buhay mo bago ka pa makarma ng lubusan. Mamamatay na ba? Hindi naman, pero naman, sinasabi ko lang bago man lang masayang yung kapugian mo. Nako! Pambihira si Dada. Wow! Alam mo, ang pogi mo noon, sa sobrang, ewan ko sa'yo, kakaisip mo sa mga Duterte, mukha ka ng losyang ngayon. Kasi
puro Duterte lang nasa isip mo, Duterte. May mas malaki tayong kinakaharap ngayon. Hindi kaya todo ganyan si Trillanes, hindi kaya talagang may nakikinabang din siya. Kasi pwede yan eh. Yung mga anti-Duterte, talagang magbibigay sa kanya. Pwede kasing gano'n. Tinakwil nga yan, Jay. Tinakwil ng Dilawan yan. Tinakwil ng Kongreso yan. Lahat, walang nagmamahal dito. Baka yung nanay na lang niya na di yung mga umano. vloggers. Yung nanay na lang niya na di umano, sabi ni Senator Senator Bongo, ayan, ang magulang mo ang may negosyo sa gobyerno at nagsusupply sa militar. Ano kaya yun, no? Mga negosyong yun, no? Actually, narinig na rin natin yun kay PRRD noon pa eh. Oo, kaya lang sabi ko nga, ewan ko. Hipokrito to. Ano ba yung dating kaso niyan? Yung sa, Carbosio ba yun? Ano? Yung dating issue niyan ni Trillanes. Hindi, basta dating coup-platter yan. Hindi kaya niya ginagawa to dahil para hindi mapansin yun? Ano ba yung kaso niyan? Yung binibintang sa kanya dati na ikipag-usap siya sa China. Yung back-channeling niya sa China. Oo. Kaya hindi, siguro... actually, wala na nga kahit siya may kasalanan doon, kung halimbawa man, wala na rin pakialam basta mawala lang sa sirkulasyon dahil, garapata eh, no? Pero ako mas gusto ko, actually hamon ko yan eh. Sabayan niyo ulit si Senator Bongo, takbo ka sa Senado. Gusto kitang tumakbo. Kasi matatalo ka dyan sa Caloocan, sigurado. Mas may pag-asa kang matalo ng bahagya sa Senado kaysa sa Caloocan. Sa Caloocan, malaki ang sasapitin mong ron. Tsaka pagkatalo ron. Na may pagtatawanan tayo. Oo, tsaka Trillanes, kailangan nila ng lookout. Laging dilat yung mata eh. Grabe yung mga umaatake sa Duterte, no? De Lima. Trillanes. Castro. Torre. Castro. Marbil. Castro. Grabe. Tapos itong mga vloggers nila tumantuwag, hero itong mga hero. Hero sa kanila. Naniniwala pa ba dito kay Trillanes? Pambira naman kayo. Real talk po. Real talk. Naniniwala pa ba kayo dyan? Pambira kayo. Para naman kayo. Saka Trillanes. Ito nakakatawa. Ito nakakatawa. Yung dating reporter na galing dito. Ay, kilala. Galit na galit dyan nun. Dito na. Pero ngayon. Naalala ko na naman. Ay, sorry. Pero ngayon, umaayon siya dyan. Naalala ko na naman. Hindi alam mo ba tumayon siya dyan? Yung reporter na galing dito na nagdabog. May pare sila ng utak eh. Tsaka ba't ganun? Ang dinidemanda nila, yung mga nagtatrabaho. Yung Senator Bongo, ang bisyo magservisyo. Nakita nga namin nila Sir MJ Mondiar, yung Mega Mall. Hindi, yung dyan sa may Tamayong. Yung parang mega clinic yata yan eh. Na pinapagawa ni Senator Bongo, ang laki nun. Pag natapos yun, napakaswerte ng mga taga-Tamayong. Nadaanan natin yun. Yung mega center. Basta dyan, mag-check up yung mga taga dyan sa Tamayong. Senator Bongo, pagka opening nun, imbitahan nyo kami. Pero bago yung mega check-up, mega clinic na yan, ang talagang nagpaganda ng Tamayong na yan, si Pastor Apollo Kibuloy. Pinasimento niya yan, ilang kilometro yung kalsada na yan, dating putikan. Tapos, ang eskwelahan dyan, elementarya lang, ang inaabot ng edukasyon ng mga tao dyan. Kasi syempre, yung mga katutubo natin dyan, di naman makababa, ang layo. Sobrang layo nun. Mag-aral ka pa, doon pa sa may Kapatagan. So, ang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, tayo siya ng eskwelahan dyan. Para yung community dyan, tumaas-taas naman yung antas ng pamumuhay. At yung pataas doon, sinimento niya. Sinimento niya yung kalsada mula doon sa highway hanggang doon sa bundok, sinimento niya. So ngayon, yung mga farmers natin dyan, mas madali nang nakakapagbaba ng kanilang mga pananim. Yan ang may silbi. Tingnan mo kayo. Hindi pa politiko yan. Hindi pa siya walang kapalit siya na. May silbi na. Kayo, anong ginagawa nyo? Yung nakakatulong sa bayan, lagi na lang yan ang pinupulaan. Iniipit nyo pa. Yes. Kayo nga, walang naitutulong. Tsaka pala ako, nag-google ako kagabi. Hinanap ko yung mga nagawa ni Trillanes sa Pilipinas nung senator siya. Wala akong nakita. Wala? Baka binura na. Sabi ko, grabe naman to si Google. Kahit si Google, galit kay Trillanes. Wala rin lumalabas. Sabi ko, grabe ka naman Google. Hinahanap ko eh. Kahit papano, kasi baka mamaya, kaya nagpapapansin to si Trillanes, baka gusto ng promotion. Kasi nga tatakbo,
paano ka namin po-promote? Wala ka namang ginawang maganda. Yun lang. Di ba? Di ba? Pangit Maganda nun. naman daw itsura niya. Hindi naman kami katulad ng tanso vlogger na kahit walang kagandahan na ginagawa yung pinopromote nila, promote lang kasi bayad sila. Hindi naman kami ganun. Yun lang. Yun lang ang ano niyan, ang kagandahan niyan. O kaya yan, again, lagi natin sinasabi, ang final message na para sa akin, na dahil wala, kulang yung ating oras, Master Judea, magpagaling ka, ha? O, kailangan bukas, nandito ka na. Bawal umabsent. Alam mo yan. Dahil pag umabsent ka, baka susunod. Ito si Jay Guevara na absent. Pero katulad ng lagi natin sinasabi, dito sa SMNI, talagang tututukan natin lahat yan. Lahat ng mga hindi ibinabalita ng ibang mainstream media, dito natin yan ibabalita. Sayang, hindi pa natin naibalita yung yung demandahan kasi plano daw idemanda sana ni ni Torre, ni General Torre si Baste. Pero pag-uusapan natin yan sa ibang araw. Kulang na yung oras natin Kaya ayun lang. Again, SMNI, mag-follow kayo sa Banateros Brothers, Coach Oli Bosdada, Jay Guevara, Master Judea, at syempre si Banat Bay. At syempre lahat ng social media platforms or social media accounts ng SMNI, inyo din pong i-follow para kayo po ay informed. Totoong balita po maririnig nyo dito. Mga balita na talagang merong effect sa buhay ng tao. Jay. So yun mga kababayan natin, ulitin namin palagi namin pinapaalala to ng mga banateros na palagi ko kayong maging mapagmatsyag sa lahat ng mga balitang napapanood nyo, mapa-social media man, kung saan man social media platform yan at sa mga mainstream media. Mas maganda pa rin po na kayo mismo ang makatuklas ng katotohanan. At ako naman, ako'y tuwang-tuwa at start na natin mag-celebrate dahil si VP Sara ay talagang lehitimong oposisyon na. Alam naman natin, kahit before pa, wala talagang unity. Pero itong huling statement ni VP Sara ay napakalaking bagay sa atin. So, huwag kayong mainip. Basta abangan natin kung ano man na magiging hakbang ni VP Sara at ng mga Duterte. Dahil alam natin, sila lang talaga ang seryoso sa pagtulong sa ating bayan. At ito naman kay Trillanes, pambihira. Kayo namang mga naniniwala, lumagay naman kayo sa katinuhan. Tingnan nyo naman yung source ng inyong saya at yung source ng inyong panama sa gobyerno ay si Trillanes. Pambihira kayo. Taasan nyo naman ang antas ng inyong pagbablog. Tama. Kita-kita po tayo uli, mga banateros, dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatatan. Ako po, si Coach Oli. Ako naman po, si Boss Dada. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal.